So, ang ilan sa mga scholar, sabi nila, kumbaga na-abrogate na yung hatol dito. Sabi nila, hindi na daw sunnah ang pananaw ng karamihan sa ulama. Yung pong nakikita niyo po sa larawan, ang tawag dyan na upo ay al-iqa'. Ang tawag dyan na upo ay al-iqa'. So, yung Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan na naman natin ay ang tamang paraan po sa pag-upo sa tashahhud, sa unang tashahhud at sa huling tashahhud at sa pag-upo po sa pagitan ng dalawang sujud. So dito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang larawan ng paraan po ng pag-upo. So una po, ang pag-upo po sa pagitan ng dalawang sujud. So tingnan po ninyo mga kapatid po yung po nasa larawan. Meron pong dalawang paraan po ng pag-upo po sa pagitan ng dalawang sujud. Yung upo sa pagitan po ng dalawang sujud, panandalian lang po yun. Ibig sabihin, sandaling upo ka lang. Kasi magsusujud ka ng dalawa, then sa pagitan ng dalawang sujud na yun ay upo ka. So ang ilan sa mga scholar, sabi nila, kumbaga na-abrogate na yung hatol dito. Sabi nila, hindi na daw sunnah ang pananaw ng karamihan sa ulama. Yung pong nakikita niyo po sa larawan, ang tawag dyan na upo ay al-iqa'. Ang tawag dyan na upo ay al-iqa'. So yung pong dalawang paa niya ay inupuan niya. So yan po ay naisalaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na yan ay sunnah, kung saan po ay marami na po ang hindi po nakakagawa niyan. So sabi ng ilan sa mga ulama, sabi nila hindi na daw sunnah yan. Yan daw po ay makruh. Dahil sabi nila, ang hadis na tumutukoy sa pamamaraan nito ay mansukh, ibig sabihin siya po ay na-abrogate na po. Ganun pa man, ang ilan sa mga ulama, sabi nila yan daw ay sunnah na nakakalimutan, so pwede natin gawin to pansamantala o kaya ay paminsan-minsan. Pero ang madalas po na sinabi ng ating mga ulama, karamihan sa ulama, na ang sunnah po na pag-upo ay ang iftirash. Ang iftirash po na tinatawag ay katulad na bagay sa dito, majalasa faftarasa rijlahu al-yusra wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidihi al-yusra. So ang iftirash po, yung po nakikita niyo po sa larawan, ganyan po ang sunnah na upo sa pagitan ng dalawang sujud. Yan po ang sunnah. Tapos, kapag naman po, upo na tayo sa huling tashahhud. Yung huling tashahhud po na upo, yun po yung tinatawag na tawarruk. Ang tawarruk, nakikita niyo po sa larawan, ganyan po ang paraan ng pag-upo ng tawarruk. So, ang ilan sa mga ulama, sabi nila, ang tawarruk ay ginagawa lamang yan kapag ang ating sala ay may dalawang tashahhud, katulad po ng Maghrib, katulad po ng Isha, Duhur, at saka ang Asar. So magtatawarruk o po tayo ng ganyang pamamaraan kapag huling tashahhud na po, kapag ang ating tashahhud po ay dalawa. So, pero ang ilan sa mga school, katulad ng Shafi'iyya, ang kanilang pananaw po ay ang tawarruk na ganyan po na paraan ay gagawin mo yan kahit ilang raka'a pa po ang inyong sala. So, ibig sabihin, na isalaysay na Aisha radhiyallahu anha na ang propeta sallallahu alaihi wasallam na umuupo siya sa last na raka'a ng kanyang sala sa pamaraan po na yan na tinatawag po na tawarruk. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng opinion ng ating mga ulama. Pangkalahatan, kapag ang ating sala ay huling tashahhud na po, ay ganyan po ang paraan ng pag-upo. So, ang ilan sa mga scholar na sinang-ayunan po ng Lujna ad-Daimah at sinang-ayunan nila Sheikh bin Baz at maliban pa sa kanila, na ang paraan po ng pag-upo kapag ang tashahhud po ay dalawa, ay ganyan po tawarruk. Halimbawa, panghuling tashahhud, panghuling upo muna sa Maghrib, sa Duhur, Asar at Isha, ay ganyan po ang paraan. Pag daw dalawang raka'a lang, katulad ng mga sunnah ng sala, katulad ng Fajr, ang upo po natin ay iftirash, kung ganyan po sa larawan na inyong nakikita. Ganun pa man pangkalahatan, ang pinakamainam, gawin natin ang tawarruk kapag ang ating sala po ay may dalawang tashahhud. Kapag wala pong dalawang tashahhud, isang tashahhud lang, katulad ng Fajr at mga sunnah ng sala, ang gawin nating pag-upo ay ang iftirash, yung pong nakikita nyo po sa larawan. At minsan gawin natin po yung iqa', yung pong upo
maminsan-minsan para mabuhay natin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang upo sa pagitan ng dalawang sujud, pero wag lang po natin dalasan. Ang dalasan po natin na gawin sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud ay ang tinatawag po na iftirash. So yan lang po konting kaalaman mga kapatid sa paraan po ng pag-upo. Yan po ang sunnah na upo sa loob ng ating sala. So yan lang po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.